Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang single mom na nagsumikap upang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak. Matapos hugasan ang huling pinggan mula sa isang tambak na hugasin, ay huminga si Olivia ng malalim at pinunasan ang mga pawis sa noo, gamit ang manggas ng damit na kanyang suot. Siya ay nagtatrabaho sa isang sikat at mamahaling restaurant sa loob ng nakaraang 2 buwan. Walang tigil ang mga gawain at responsibilidad ni Olivia. Bukod sa paglilinis ng kusina ay siya rin ang nagtatapon ng mga basura at gumagawa ng mga hugasin. Kailangan niya din linisin ang pasilyo ng restaurant tuwing umaga dahil ang nililinis lang naman ng janitor ay ang bungad ng establishmento. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga responsibilidad ay binabayaran lamang siya ng kaunting halaga. Ito ay sapat lamang para suportahan ang kanyang 2 anak at pambayad sa inuupahan nilang bahay. Labis na ang pagod ni Olivia kapag umuuwi siya ng bahay sa gabi. Bagaman, kailangan niya pang magluto at tulungan ang mga anak sa kanilang mga takdang aralin. Ngunit wala siyang magagawa kundi ang pilitin ang sarili sa buong araw. Ang mahirap na sitwasyong ito ay bunga ng pagiging solong ina. Lumaki sa bahay ampunan si Olivia. Pinangarap niya na magkaroon ng malaki at mapagmahal na pamilya. Matapos siyang makapagtapos ng pag-aaral, ay swerte niyang nakilala ang isang mabait at maalagang si William. Kinasal sila at kalaunan ay nagkaroon ng anak na kambal, sina Noah at Ethan, na naging pinakamahalagang kayamanan sa kanilang pamilya. Kahit na nagtatrabaho si William ng walang humpay bilang isang taxi driver, ay nahihirapan siyang magbigay ng sapat para sa kanyang pamilya. Hindi rin siya magawang tulungan ng kanyang mga magulang dahil sa pagkahumaling ng mga ito sa alak. Sa kabila ng mga hamon sa kanilang pamilya, ginawa nila ang lahat sa abot ng kanilang makakaya, gamit ang perang kinita ni William sa pagmamaneho ng taxi. Dahil hindi kayang iwanan ni Olivia ang mga anak upang humanap ng trabaho, ang lahat ng kailangan suportang pinansyal para sa pamilya ay naging responsibilidad ni William. Ginawa niya ang lahat ng magagawa niya upang kumita ng mas marami. Nagtatrabaho siya sa mga night shift at kahit lumabag sa patakaran sa pagmamaneho ng mga taxi. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, maliit pa rin ang bahagi ng kanyang kita sa pagmamaneho. Isang araw, nakatulog si William habang nagmamaneho dahil sa pagod, at sa kasamaang palad ay nasawi ito sa matinding aksidente. Ang pagkawala ni William ay tila isang malubhang sampal para kay Olivia. At ngayon ay siya na lamang ang natitira upang magpalaki ng kanyang mga anak na nagsisimula pa lamang pumasok sa unang baitang, na walang anumang tulong o suporta. Sa kabila ng kanyang pagiging mahiyain at takot na iwan ang kanyang mga anak ay gumawa siya ng paraan upang kumita ng salapi. Unti-unti siyang kumikita ng pera sa mga trabahong mababa ang sahod. Noong una, naglalagay siya ng mga flyers, dyaryo at mga sulat sa bawat pintuan ng mga bahay, 2 beses sa isang araw. Naglalagay din siya ng mga anunsyo ng iba't ibang tindahan sa mga terminal ng mga pampublikong sasakyan. Bagaman at hindi gaanong malalaki ang trabaho ni Olivia, nakatulong naman ito sa kanya at sa kanyang pamilya na mabuhay. 3 taon na ang lumipas mula nang masawi ang kanyang asawa, ngunit araw-araw pa rin niya itong naaalala at labis na hinahanap-hanap. Gayunpaman, tinulungan siya ng kanyang 2 anak na lalaki na ipagpatuloy ang buhay at huwag sumuko. Natanggap sa trabaho si Olivia sa isang restaurant, at para sa kanya ito ay isang swerteng pangyayari. Bagaman at mababa pa rin ang sahod, mas mataas ito kaysa sa kanyang kinikita sa paglalagay ng mga anunsyo sa mga terminal. Iyon ang mas mahalaga para sa kanya sa panahong iyon. Nasanay na siya sa iba't ibang mga kahirapan upang makapagtaguyod. At ang trabaho bilang isang tagahugas ng mga plato ay tila hindi na masama. Ang tanging bagay na palagi niyang inaalala ay ang paraan ng pagtrato sa kanyang mga anak na sina Noah at Ethan sa paaralan. Madalas itong binubuli at ginagawa ng biro dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya at pagkakaroon ng mumurahing mga gamit. Ang mga anak ni Olivia ay nagbibihis ng pinakasimpleng paraan, tulad ng murang damit at pantalon. At kapag may napunit ay tinatahi niya na lamang ito sa halip na bumili ng bago. Ang tanging bagay na hindi niya kayang kontrolin ay ang panahon. Dahil sa hindi may iwasang paglaki ng mga bata ay kinakailangan nito ng mga bagong damit at sapatos na kasya sa kanila. Samantala, hindi rin kayang bilhin ni Olivia ang kahit pinakasimpleng blouse para sa kanyang sarili.
at kinakailangan niyang magtiis sa mga gamit na malapit ng masira. Dapat ang apelyido niyo ay Sira, hindi Santos. Pangaasar ng mga mapeperang kaklase ni Noah at Ethan habang nasa kantin. Hindi nauunawaan ng mga bata na ang kanilang pamilya ay napipilitang mabuhay ng simple laban sa kanilang kagustuhan. Tingnan niyo sila, kahit donut hindi nila kayang bilhin, sabi ng mga bata sa kambal na sina Noah at Ethan. Umalis kayo dito! Paano naming malalaman? Baka nakatayo kayo dyan para nakawan yung iba. Pero wala kayong makukuha. Umalis kayo dito! Napakasakit para kay Olivia na marinig ang mga paratang laban sa kanyang mga anak. Ngunit walang pakialam ang administrasyon ng paaralan. Ma'am, hindi namin alam kung bakit ganoon ang pag-uugali ng ibang mga bata. Baka naman may ginawa ang iyong mga anak kaya sila naging ganoon. Sabi ng prinsipal ng paaralan. Madalas na naisip ni Olivia na sana ay magawa niyang dalhin ang kanyang mga anak at ipasok sa isang malayong paaralan, kung saan hindi sila mamaliitin dahil sa kanilang mahirap na kalagayan. Gayunpaman, alam niya na wala pa siyang kakayahan na gawin ito sa ngayon. Kahit malapit lamang sa kanilang tahanan ang paaralang pinapasukan ng mga bata, patuloy pa rin umaasa si Olivia na isang araw ay magagawa niyang makalaya sa araw-araw na mga hamon na kanilang kinakaharap. Samantala, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang aliwin ang kanyang mga anak at suportahan ng mga ito. Isang araw, habang nililinis niyang restaurant, napansin ni Olivia ang ilang pinggan ng natirang pagkain sa isang sulok ng kusina malapit sa basurahan. Nang lumapit siya para suriin ito, napagtanto niya na ang mga ito ay hindi lamang tira at malamig na pagkain, kundi karamihan sa mga pagkain ay hindi pa nagagalaw ng mga customer. Nagbayad ang mga ito para rito, at pagkatapos ay sa hindi malaman dahilan ay iniwanang hindi kinain, at ngayon ay malapit ng itapon. Sa mga natirang pagkain, hindi lamang malamig na appetizer, kundi pati na rin mga side dish, pasta, soup at kahit broccoli at mashed potato. Habang tinititigan ni Olivia ang mga pagkain ay biglang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan. Hindi pa siya kumakain mula kagabi. Binigay niya na lamang natitirang lugaw sa kanyang mga anak para sa hapunan. Dahil sa hindi mapagtakpang gutom, tiningnan niyang muli ang mga pinggan ng pagkain. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, agad niyang kinuha ang ilang walang laman na plastic container at nagsimulang ilipat ang mga natirang pagkain sa mga ito. Hindi ngayon magugutom ang mga anak ko. Hindi nila kailangan kumain ulit ng lugaw. Ngayon ay kakain sila hanggang sa mabusog. Masayang sabi ni Olivia sa sarili. Nang gabing iyon, natikman ang kambalang keso at karning sausage. Nilantakan nila ng mabilis ang mga laman ng mga lalagyan na dinala ng kanilang ina para sa kanila. Si Olivia naman ay umiyak sa tuwa habang nakikita ang malusog na kulay na unti-unting lumalabas sa maputla at payat na mukha ng kanyang mga anak. Ilang kutsara lamang ng gulay ang kanyang nakain, dahil sa kanyang mga emosyon ng mga oras na iyon. Mula noon, tuwing gabi ay palihim na kinukuha ni Olivia ang mga pinggan na halos hindi hinahawakan ng mga customer at dinadala ang mga ito sa kanilang bahay upang pakainin ang kanyang mga anak. Kinukuha niya lamang ang mga pagkain hindi kinakain ng mga customer. Hindi siya kailanman kumuha ng mga pagkain na inihanda para sa susunod na serbisyo. Alam niya na ang mga customer na tumanggi sa pagkain na nabayaran na ay hindi na ito muli pang hinihingi. Ang mga karaniwang kumakain sa restaurant ay halos mayayaman, kung saan ang halaga ng bawat pagkain na hindi kinakain ay baliwala lamang sa kanila. Gumagasto sila ng libu-libo sa isang gabi sa isang restaurant at hindi nila ito itinuturing na malaking gastos. Isang araw, kinuha ni Olivia ang isang aso na nakita niya sa basurahan malapit sa kanilang bahay. Ang asong si Cooper ay masunurin at ang kanyang tenga ay patuloy na nagpalinga-linga sa iba't ibang direksyon na para bang sinusubukan niyang marinig ang lahat ng tunog sa paligid. Ang mga mata nito ay tila kumikislap tuwing nakikita si Olivia at ang kambal. Noong una, pinapakain lamang ni Olivia ang kawawang aso sa kalsada. Ngunit sa di kalaunan ay pinayagan na rin siya ng kanyang mga anak na dalhin ito sa kanilang tahanan, lalo na at napamahal na rin siya sa aso. Pinagtatawanan ng chef at ng mga waitress ng restaurant si Olivia. Hindi alam ng mga ito na mayroon siyang mga anak. Iniisip ng mga ito na dinadala niya ang mga tirang pagkain para sa aso. Para siyang kalansay. Mas mabuti pa siguro kung kinakain niya ang mga dinadala niyang pagkain kaysa ibigay lahat sa aso. Pagbibirong sabi ni Chef Fred. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos ang lahat hanggang sa nagbago ang may-ari ng restaurant. Isang lalaki na nagngangalang Steve ang naging bagong may-ari nito.
Bata pa ito at ambisyoso, ngunit mahilig kontrolin ang lahat ng bagay at lahat ng tao. Bilang negosyante, natatakot siya na baka nakawan siya ng kanyang mga empleyado sa kanyang sariling negosyo. At dahil sa rason na ito, kaya lumipat siya sa bayang ito mula sa syudad. Upang makasiguro, naglagay si Steve ng kamera sa buong restaurant at personal niyang binabantayan ang kanyang mga empleyado kapag may pagkakataon. Isang gabi, habang nananatili sa pagtatrabaho si Steve, nakita niya sa monitor kung paano kinukuha ni Olivia ang mga tira-tirang pagkain na hindi natapos ng mga customer. Nakita niya kung paano nilagay ni Olivia ang mga ito sa lalagyan at pagkatapos ay umalis. Labis na nagalit si Steve sa nakita. Agad niyang tinawag ang chef at itinuro ang video. Pagkatapos ay sinimula na niya itong tanungin. Anong ibig sabihin nito, Fred? Galit na tanong ni Steve. Tinaasan ko ang sahod na hiniling mo at ito ang ginawa mo sa akin? Binigyan mo ako ng isang baboy. Bakit napakadaling kumuha ng babaeng ito ng pagkain sa kusina? Pinayagan mo ba siya? Namutla ang chef sa narinig. Hindi niya inaasahan na magagalit ng ganoon ang may-ari nang dahil lamang sa tira-tirang pagkain. Opo. Sir, ibig ko pong sabihin ay nabayaran na naman po ang mga pagkain iyon at itatapon na po bukas ng umaga. Kaya ngayon po ay pwede pa niya yung gamitin para pakainin ng kanyang aso. Nag-aalangan habang nagpapaliwanag si Chef Fred. Ngunit sa huli ay pinanindigan niya na hindi niya ito alam. Alam niyong hindi ko alam. Halos palaging huling umalis si Olivia kaya hindi ko alam. Siguro dapat natin siyang tingnan. Ilang saglit na katahimikan at pinaalis na rin ni Steve si Chef Fred. Nagsimulang mag-isip si Steve. Ang tanging paraan upang pigilan ang patuloy na pagnanakaw ay ang kausapin ito ng personal o kaya naman ay hiyain. At kung kinakailangan ay bantaan itong sisisantihin. Dahil determinadong malaman ni Steve ang katotohanan, hinanap niya ang tahanan ni Olivia. Sumakay siya ng sasakyan at dumiretso papunta sa bahay nito. Habang nasa daan, nagpractice si Steve ng kanyang pagsasalita, kung saan ay dapat malakas ang kanyang boses laban kay Olivia dahil sa pagnanakaw nito. Anong ginagawa mo doon, batang babae? Paano mo naisipang basta-basta na lang kunin at nakawin ang pagkain mula sa kusina ng restaurant? Totoo, marahil ay mga tira-tira lang yan at nabayaran na ng buong halaga. Pero paano mo magagawang ipakain ng hilaw na pagkain sa isang aso? Naiintindihan ko na may ilang tira-tira na pwede pang pagtiisan. Pero ang mga sangkap ng mga ito ay mahal. Ang ekonomiya ay nasa krisis ngayon at ang presyo ng pagkain ay napakataas. At ang ginawa mo ay katumbas ng pagnanakaw ng pera mula sa kumpanya. Habang papalapit na si Steve sa bahay, hindi niya napapansin na nagmamaneho na pala siya sa gilid ng syudad, kung saan ay isa sa pinakamahirap at pinakamalungkot na lugar. Matapos akyatin ang lumang hagdanan, nag-alinlangan si Steve na pindutin ang doorbell. Pagkatapos ng ilang segundo ay binuksan na ni Olivia ang pinto. Agad nitong pinatahimik ang umuungol na aso at nagulat nang tumingin sa hindi inaasahang bisita. Magandang gabi. Ikaw ba si Olivia Santos? Kung hindi ako nagkakamali. Patuloy naman tinitigan ni Olivia ang lalaki na tila nalilito ang ekspresyon nito. Oo, ako nga. Pero sino ho kayo? Natatarantang sabi ni Olivia. Dahil sa hindi pa niya nakikilala ang bagong may-ari ng restaurant ay hindi niya alam kung anong itsura nito. Mayroon akong seryosong bagay na sasabihin sa iyo. Maaari ba akong pumasok? Nahirapan si Olivia na patigilin sa pagtahol ang aso bago niya tuluyang nabuksan ang pinto upang papasukin ng amo. Pagpasok ni Steve, agad niyang napansin ang mahirap na kalagayan ng pamilya. Nakatira ito sa ilalim ng pasilyo, nakalaylay na tabing ng pader at lumang ilaw. Sa hindi sinasadya, tumingin si Steve sa likod ni Olivia at nakita ang isang maliit na kusina, kung saan ay laking gulat niya. Sa hindi inaasahan, ay mayroong kambal na batang mga lalaki na nakaupo at masayang kinakain ang tira-tirang pagkain mula sa restaurant. May mga anak ka? Gulat na tanong ni Steve. Opo, tulad ng nakikita nyo. Mahinahong sagot ni Olivia at namutla naman si Steve. Pasensya na, pumunta ako dito para pagsabihan ka. Akala ko ninakaw mo ang pagkain sa restaurant para ipakain sa aso. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na mayroon ka na palang mga anak. Oo, anak ko po sila. Sagot ni Olivia na may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Pero kung tutuusin, sila mismo ang umaayaw, kahit bayad na ang mga ito. Ibig ko pong sabihin pagdating sa pera ay hindi naman po nalulugi ang restaurant.
Halos hindi naman talaga natitikman ng mga customer ang mga pagkain. At pagkatapos na ng trabaho, ako si Chef Fred pa rin ang nagtatapon nito. Pakiusap, sana po ay maunawaan ninyo. Hindi ko po ito gagawin kung ito'y mga pagkain para sa mga customer. Labis ang kahiyang naramdaman ni Steve. Oh, hindi. Huwag kang mag-alala, maayos ang lahat. Alam mo ganito na lang. Aalis na ako at kita na lang tayo bukas. Okay? At isa pa, pasensya na ulit sa abala sa ganitong oras. Ingat kayong lahat. Mapagkumbabang humingi ng tawad si Steve at tahimik na umalis sa bahay ni na Olivia. Nang sumunod na araw, nagpasya si Steve na gawin ang isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Noong araw na iyon, maagap na gumising si Steve at tila maganda ang kanyang araw. Nasasabik na siyang magtrabaho, lalo na at ang restaurant ang bagay na kanyang pinakagusto. Nagbihis siya ng kanyang pinakamagandang damit na kanyang kinasanayan gawin tuwing maganda ang kanyang mood. Pagdating niya sa restaurant, agad siyang pumunta sa kusina. Ang lahat ay abala sa kanilang mga gawain. Si Fred ay mabilis na nagbigay ng mga utos sa ibang mga kusinero upang maghanda ng mga salad at sauce. Isa sa pinakamatanda sa mga waitress na si Miranda ay binati si Steve na may malaking ngiti. Magandang umaga po, Sir Steve. Gusto niyo po ba ng inyong paboritong hot chocolate? Tanong ni Miranda. Hindi na, okay lang ako. Mas gusto kong uminom ng wine pero maya-maya lang. Parang kakaiba po ang itsura niyo ngayon, sir. Salamat, pakiramdam ko ay espesyal ako. Karaniwang nagsasagawa si Steve ng isang tagubilin kada umaga sa lahat ng staff. Ngunit ngayon ay diretso siyang pumunta sa kusina. Habang abala si Olivia sa tambak na hugasin, ay biglang pumasok si Steve at hiniling na pumunta ito sa kanyang opisina. Biglang kinabahan si Olivia. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Huwag kang mag-alala. Sa palagay ko ay hindi ka naman niya sisisantehin. At isa pa, tila kakaiba siya ngayon. Tinitigan niya si Miranda, ngunit ngumiti lamang ito sa kanya bilang sagot. Kumatok si Olivia sa pinto ng opisina at nagtanong kung maaari siyang pumasok. Bigla namang may malakas na tunog na nagmula sa loob ng opisina ni Steve. Dahil bigla itong tumalon mula sa kanyang mesa at tumakbo patungo sa pinto. Hi, yes, Olivia. Halika, pumasok at maupo. Kamusta ka na nga pala ngayon? Wala naman pong reklamo. May mga tambak lamang po ng mga hugasing plato na kailangan ko pong gawin. Syempre, paumanhin ulit sa nangyari kagabi. Huwag ho kayong mag-alala, ayos lang po yon. Salamat nga po pala dahil pinayagan niyo akong kunin ang mga tira-tirang pagkain. Malaki po talaga ang naitutulong nito sa akin. Palagay ko kahit kailan ay hindi mo na dapat pang kunin ang mga tirang pagkain, Olivia. Alam mo sa totoo niyan ay ako na ang bahala sa pagkain ng mga anak mo. Okay ba yon? Sir Steve, hindi na po kailangan. Olivia, Steve na lang ang itawag mo sa akin. At pwede ba tanggapin mo ito? Iniabot ni Steve ang isang envelope na may lamang pera. Sweldo ko po ba ito? Sa tingin ko po ay napakalaki naman ito. At isa pa, kakaumpisa lamang po ng buwan. Bonus mo yan para sa paghugas ng tambak-tambak na plato. Alam ni Olivia na kailangan niya talaga ng pera. Ngunit nahihiya siya sa mga oras na yon. Tinanong niya si Steve kung mayroon pang ibang trabaho sa restaurant na pwede niyang gawin upang bayaran ito. Mayroong isang bagay na pwede mong gawin para sa akin. Sa palagay mo, maaari bang samahan mo ako at ang kambal sa isang biyahe? Lumabas si Olivia sa opisina na masayang masaya. Na tila ba may bumabalot ditong liwanag. Napansin naman iyon ni Miranda at dahan-dahang ngumiti. Mula noon, laging tinutulungan ni Steve si Olivia sa lahat ng oras. At hindi nga nagtagal at mas naging seryoso ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Bagaman, alam ni Olivia na hindi mapapalitan ni Steve ang ama ng kanyang mga anak. Gayunpaman, pinakinggan niya ang kanyang damdamin at kinonsidera niya ito. Dahil sa pagiging mabait at mapagmahal na tao sa kanya at sa kanyang mga anak. Samantala, sinubukan ni Steve na pababain ang perang nawala sa kanyang restaurant. At sa hindi inaasahan, ay natuklasan niya ang tunay na salarin sa pagkawala ng mahahalagang kalakal. At ito ay si Chef Fred. Ito ay mahusay na chef, ngunit lumitaw na mayroon itong problema sa mga lokal na gangster bago siya nakapagtrabaho sa restaurant. Nagtrabaho ito bilang chef ng isang pinuno ng gang sa mismong bahay niya, kung saan ay naging magkaibigan sila hanggang sa nagsimula siyang magbenta ng droga. Ngunit sa hindi kalaunan, lumaki ng lumaki ang kanyang utang sa dealer ng mga droga at hindi na niya kayang bayaran pa ang malaking halaga. Bilang parusa,
Pinilit siyang humanap ng mga produktong kailangan at magluto sa bahay ng pinuno ng gang, hanggang sa mabayaran nito ang kanyang utang. Bilang resulta, nagsimula siyang magnakaw ng mga mamahaling kagamitan sa kusina. Nahuli sa kamera si Fred habang kumukuha ng mamahaling isda mula sa refrigerator. At pagkatapos ng lahat ng nangyari, inaasahan ni Fred na matatanggal siya sa trabaho. Tinawag ni Steve si Fred sa opisina upang kausapin ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Steve. Pasensya na sir. Pasensya na po talaga. Gusto ko sabihin pero desperado talaga ako. Dahil pinagbabantaan nila ako na sasaktan daw nila ang pamilya ko. Bakit hindi ka pumunta sa mga polis? Masyadong seryoso ang problemang ito. At hindi mo malulutas ng basta sa paraan ng pagnanakaw. Si Fred ay isa sa pinakamahusay na chef sa buong bayan. Bago naging matagumpay si Steve sa syudad ay dati siyang tumira sa bayang ito. At nagsimula siya sa pagtitinda ng mga pagkain sa food cart. Si Fred ang unang empleyado na tinanggap ni Steve. Bukod sa mahal na mahal nito ang trabaho, ay madalas itong gumagawa ng mas higit pa para tulungan siya. At nang nagpasya si Steve na lumipat na muli ng syudad, ay nag-usap muna sila ng pansamantala. Fred, isa ka sa mga pinakamagaling na chef na nakilala ko. Kilala kita simula pagkabata. Gusto kong pagkatiwalaan ka. Okay ba yon? Oo, Steve. Huwag mo akong masamain. Hindi ako kumikita ng milyones dito. Pero bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Malaki ang naitulong mo sa akin. Sobrang natulungan mo ako noong nagsisimula pa lamang ako. Hindi ko malilimutan yon. Pero sana ay maging tapat ka sa akin. Maaasahan mo. Maraming salamat, Steve. Magkano? Alin? Magkano ang utang mo? 1,000,000. Sige, isipin mo na lang na ayos na. Ako na lang ang kakausap sa kanila. Ayaw ni Steve na tanggalin si Fred sa trabaho. Dahil kung hindi ito nagnakaw ay hindi niya malalaman ang tungkol kay Olivia at sa mga anak nito. At ngayon ay iniisip niyang mabuti ang tungkol sa pag-propose kay Olivia at pag-aampon kina Noah at Ethan. At ngayon, silang lahat ay magkakasamang naninirahan sa isang malaking apartment. Hiniling niya kay Olivia na lumipat ito sa kanyang bahay kasama ang mga bata. Tuluyan ang naghilom ang puso ni Steve matapos niyang ma-annulled sa asawa. 6 na buwan na ang nakakaraan. Naghiwalay sila dahil sa pangangaliwa nito sa kanyang kasosyo sa negosyo. Makalipas ang ilang panahon, handa na siya para sa isang seryoso at tunay na relasyon. Kaya naman, nagpasya siyang wag nang patagalin pa. Kaya't pinili niya ang malinis at tapat na pagmamahal ni Olivia. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ni Olivia. Kung paano siya nagporsige sa pagtatrabaho at nagtiis sa hirap ng buhay para sa mga anak. Bigyan mo ang buhay na may milyon-milyong kandahilan upang umiti at magpatuloy. Huwag kang sumuko dahil sa isang masamang kabanata sa iyong buhay. Magpatuloy ka dahil tulad ni Olivia, hindi dyan nagtatapos ang iyong kwento. Ito nga pala ang inyong ineng na nagsasabing, kapag binigyan ka ng buhay ng libu-libong dahilan upang manghina at umiyak,